sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito, Ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 29, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. ICI, inirekomendang sampahan ng kasong kriminal at administratibo sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at dating Representative Saldico. Dito pa lamang sa bukana ng Hagonoy Public Cemetery, ilang sementeryo sa Hagonoy, Bulacan, lubog sa baha at putik, mga kaanak, hindi na makabisita ngayong undas. Piso bahagyang nakabawi kontra dolyar matapos ang record low nitong Martes. 42 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa NAIA. Uganda national na nagtangkang magpuslit, arestado. Sa balitang showbiz, Korean star Ji Chang-wook makakasama ang Pinoy celebrities sa bagong reality food show. At Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma, kinaaliwan ng netizens sa kanyang trending videos. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, resigned Congressman Zaldico at iba pa ng mga kasong plunder, graft at bribery sa Office of the Ombudsman. Pero buwelta ni Estrada, hearsay o sabi-sabi lang ang naging batayan ng paratang, habang ipinaubaya naman ni Villanueva ang kaso sa kanyang legal team. The commission uncovered an alleged systematic kickback scheme. Formal nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ngayong October 29 ang paghahain ng mga kasong plunder, graft at bribery laban sa mga isinasangkot sa umano'y kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan. Kabilang sa pinakakasuhan ng ICI sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, resigned Congressman Zaldico, former Congresswoman Mary Mitzi Cahayon-Uy, ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Audit Commissioner Mario Lipana. Legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program or NEP and the House General Appropriations Bill, also called XGAB, and the General Appropriations Act or GAA, in exchange for commission ranging from 20% to 30% of the project cost. Naging basihan ng ICI sa kaso ang mga testimonya ni na ex-DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at mga tauhan niyang sina Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero buwelta ni Estrada, pawang hearsay o sabi-sabi lang ang naging batayan ng paratang. Handaan niya siyang ipagtanggol ang sarili. Ipinauubaya naman ni Villanueva ang kaso sa kanyang legal team, habang muli niyang iginiit na isa sa mga unang tumuligsa sa mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Anya, lalabas rin ng katotohanan sa tamang panahon. Tiniyak ni Senate President Tito Soto ang due process sa harap ng pagkakasangkot ng dalawang senador. Pabor naman ang Employers Confederation of the Philippines sa rekomendasyon ng ICI. That's a welcome development. However, we're still managing the people's interest on this. And I think they're waiting for certain people who are not included there. Pero ayon sa naturang business group, kapansin-pansin, nawala ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez sa mga pinakakasuhan. Si Romualdez ang House Speaker noong House Budget Committee Chief si Zaldico. People are expecting that should be charged, and people will be wondering
why the opposition senators are being charged and is not included there. Justice will not be delayed. This is our promise to our countrymen. Pangako ng ICI, patuloy na hahabulin ang lahat ng personalidad na sangkot sa anomalya. Iginigiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makakaapekto sa kredibilidad ng investigasyon ang posibleng live streaming ng hearings ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng flood control scandal. Sa press briefing sa Malaysia matapos ang ASEAN Summit, sinabi ng Presidente na praktikal na usapin lang ang live streaming at nasa ICI pa rin ang desisyon hinggil rito. Giit pa ng Pangulo, hindi nakikialam ang ehekutibo sa gawain ng komisyon maliban sa pagbigay ng pondo at suporta. Sinabi naman ni Ombudsman Crispin Remulla na pinag-aaralan din ng kanyang tanggapan ang pagla-livestream ng preliminary investigations para mapaigting ang transparency. We will make public the resolutions of the Office of the Ombudsman. In fact, we're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Kung pwede i-live stream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public, public in nature. Talagang rinirespeto namin yung unang I, Independent Commission on Infrastructure. Let us make sure, we are making sure that they are truly independent. So those decisions have to be left to them. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na 3 air assets na konektado sa dating kongresistang si Zaldico ang lumipad na palabas ng Pilipinas. Ayon sa CAAP, 2 Augusta Westland helicopter ang nasa Kota Kinabalu, Malaysia. Isa noong August 20 at isa naman noong September 11. Samantala, nasa Singapore naman ang isang Gulfstream aircraft at wala na sa bansa magmula pa noong August 16. Pagtitiyak naman ng CAAP na patuloy nilang minomonitor ang lahat ng rehistradong air assets alinsunod sa batas. Planong bumuo ng Korte Suprema ng mga special courts na siyang hahawak ng mga kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control at iba pang infra projects. Ayon sa Korte Suprema, inatasan ng OnBank ang Court of the Court Administration or Office of the Court Administrator na bantayan ng paghahain ng mga kaso sa mga regional trial courts. Kapag naisampa na ang mga ito, magtatalaga ng mga hukumang magpo-focus lang sa mga kasong korupsyon sa infra projects. Bahagi ito ng reforma sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations na layong pabilisin at pahusayin ang sistema ng hustisya. Kabilang rito ang pagpapaunlad ng e-Courts PH at iba pang digital projects para sa mas maayos na transparency at accountability. Hindi na mabisita ang ilang public cemetery sa Hagonoy, Bulacan dahil lubog na sa baha at putik ang mga nicho. Ayon sa Santa Ana Parish Office sa Hagonoy, dahil ito sa problema sa baha na hindi nalulutas sa kanilang lugar. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Yan, Chudoro rin, di ba? Yan, oh. Nanlulumo si Tess nang madatna ng libingan ng kanyang mga magulang sa Hagonoy Catholic Public Cemetery. Ang bumungad sa kanya, baha, putik at lubog na mga nicho. Kasi nga tignan mo naman, kawawa naman. Oo nga, wala na sila pero yung buto, ala-ala, paano mo yun maano, di ba, bilang anak? Kaya talagang inano na namin, nailipat na. Aniya, mas malala ang sitwasyon ngayon kumpara noong isang taon. Ang hirap lumakad kasi kagaya niya, nakita mo lumulubog, di ba? Kaya talagang ito na yung binao namin bota para alam na namin na ano man mangyari, makakapasok at makakapasok kami. Worse. Kaya siguro po sa gobyerno rito sa Hagonoy, kung sino man po yung nakasasakupan, sana po mabigyan din ng pansin. Isa rin si Mang Rodelio sa mga maagang dumalaw sa libingan ng kanyang mga magulang. Takot siyang hindi na makapasok kapag tumaas pa ang tubig. Pagka marami nung dumadalaw, kakalkal na ulalim mga tubig, halong babaho, mahirapan na eh. Hindi mo na makitidadaanan. Ma-shoot ka pa ko sa butas. Anila, okay lang sana kung ang umaapaw ay mga taong dumadalaw, huwag lang ang tubig.
Dito pa lamang sa bukana ng Hagonoy Public Cemetery, umaabot na hanggang tuhod ang tubig baha. At kung babaybayin mo hanggang dulo ng sementeryo, maaaring umabot hanggang bewang. Dagdagan pa ang sasalubong sa iyo ng makapal na putik. Sa Peralta Public Cemetery naman, halos wala nang dumadalaw dahil lubog sa tubig ang mga nicho. Wala po. Walang bumibisita akong nakikita. Tatay ko nga rin doon sa kabila, wala din lubog din Ganoon hindi kami napupuntahan, ilang taon na. Ayon sa isang kawani ng Santa Ana Parish Office sa Hagonoy, ang dahilan ng hindi malutas-lutas na problema sa baha sa lugar. Binabaha. Bakit? Kasi alam niyo naman na ang Hagonoy ay biktima ng mga ghost project na wala ang mga flood control o hindi nagawa. Ang tubig dito ay hindi na umaalis. After ng high tide. Sinikap na itong lagyan ng temporary flood wall noong taong 2022, pero natigil sapagkat hindi na rin kinakaya ng pansamantalang flood wall ang ragasa ng tubig. Pagka nagsasabay ang habagat at ang high tide. Higit 5,000 ang nakalibing dito, pero ayon sa parokya, dahil sa sitwasyon, kakaunti na lang ang nakakadalaw at ang ilan ay inilipat na ang kanilang yumao sa ibang sementeryo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Handa na ang mga terminal sa inaasahang buhos ng mga pasahero ngayong Huwebes, October 30. Undas sa kani-kanilang probinsya. Kaugnay niya, nagsagawa ng random drug testing sa terminal para sa mga driver at konduktor na bibiyahe hanggang November 2. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohan. 100% ready na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa dagsa ng mga biyahero para sa undas simula October 30 hanggang uwian sa Nobyembre 2 at 3. Nag-ikot sa terminal si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama ang Land Transportation Office at Metro Manila Development Authority para tiyaking maayos ang lagay ng mga pasahero at bus drivers. Handa po ang PITX. Andito po lahat ang ating mga iba't ibang sangay ng gobyerno na may kinalaman sa trapiko to make sure ligtas ang ating kababayan sa mga ganitong panahon at of course, para mas maginhawa ang kanilang pagbiyahe. Tiniyak din ni Lopez na may kapalitan ng mga driver nang walang nakakatulog habang nagmamaneho na kadalasang sanhi ng aksidente. Nagsagawa rin ng surprise at random drug testing ang ahensya katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para yan sa mga driver ng mga bus. Si Roderick na bus driver pabiyaheng Tabaco Albay, hindi na nagdalawang isip na sumalang sa drug test dahil aniya, kumpiyansa siyang malinis at marangal siyang pumapasada. Malaking halaga po itong drug test po sa ngayon dahil para po sa mga safety namin mga pasahero, para na rin po sa seguridad namin. Kwento niya dahil inaabot ng hanggang 14 na oras ang biyahe mula PITX hanggang Tabaco Albay, tinitiyak niya at ng kanyang karelyebo na pareho silang nasa maayos na kondisyon para iwas disgrasya sa kalsada. Dalawa po kami, oras ng pagpahinga ng isa, tinutulog na lang po namin para po sa aming kondisyon yung aming katawan sa biyahe. Sa mga katulad ko pong mga bus driver, konting ingat lang po sa pagmamaneho natin para makasiguro po tayong ligtas yung mga pasahero natin. Pero ayon sa DOTR, nakatanggap umano sila ng report na may ilang bus company na hindi na pinatutuloy sa PITX ang kanilang mga driver matapos mabalitaan ang drug testing. For one reason or another, we can just speculate kung bakit. Kuhanin yung pangalan kung anong bus companies yun para we can issue the necessary show cause. Nasa 161 na driver ang sinabak sa drug testing ngayong araw at ayon sa DOTR, mas dadami pa ito simula Huwebes, October 30. Isa naman ang nagpositibo sa test na isang private driver at hindi bus driver ng terminal. Maaring makansela o ma-revoke ang kanyang lisensya sakaling makumpirma na talagang gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot kahit bumabiyahe. Sabi pa ni Lopez, plano nilang gawin ng drug testing kahit hindi holiday o kahit hindi dagsa ang mga pasahero at biyahe sa mga terminal. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sa gitna ng panawagan para sa transparency, isinapubliko na ng lahat ng 24 na mga senador ng 20th Congress ang kani-kanilang statements of assets, liabilities, and net worth o SALN.
Base nga sa mga idineklarang record, pinakamayaman si Senator Mark Villar na may mahigit 1.2 billion pesos na net worth o resulta ng kabuang ari-arian menos ang kanilang pinagkakautangan. Sinundan siya ni Senator Raffy Tulfo na may mahigit 1 billion pesos. Samantala, pinakamababa naman ang idineklarang net worth o kayamanan ni Senator Francis Escudero na may 19 na milyong piso lang. Kabilang sa huling naglabas ng SALN sina Senator Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa at Amy Marcos. 5 lang sa mga senador ang nag-file ng joint SALN o yung kasama ang kanilang asawa. Kabilang dyan sina Villar, Tulfo, Cayetano at Camille Villar at Miguel Zubiri. Nananawagan naman ang mga eksperto na ilabas din ng mga opisyal ang kanilang mga nakaraang SALN. Yan ay para makita at mabusisi ng publiko ang posibleng pagbabago sa kanilang yaman. May mga mambabatas namang bukas sa pag-upload ng SALN sa mga website ng pamahalaan, habang ang iba ay may alinlangan dahil anila sa privacy concerns. Pumalo na sa 112 billion pesos ang net income ng Government Service Insurance System o GSIS mula Enero hanggang Setyembre. Higit na lang sa tinatarget ng ahensya na 76.6 billion pesos sa kabila yan ng kumakalat na kontrobersiya sa investment nito. Ayon sa GSIS, higit din na mas mataas ito kumpara sa 100 billion pesos na naitala noong Agosto. Umabot naman sa 1.93 trillion pesos ang assets ng ahensya o tumaas ng 5.7% mula sa dulo ng 2024. Pero bumaba ng 17 billion pesos ang gastos kumpara sa itinakdang budget. Gayunpaman, humaharap pa rin si GSIS President Vic Veloso sa mga batikos dahil sa umano'y high-risk investments ng ahensya. Kaya maraming grupo ang pinagbibitiw na siya sa pwesto. Nitong July, sinuspindi siya ng Ombudsman hinggil sa 1.4 billion pesos na transaksyon sa Alternate Energy Holdings Corporation, pero natanggal o na-lift din ito noong Setyembre. Binanatan ni Philippine Coast Guard spokesperson ng West Philippine Sea Commodore J. Tariela si Cavite Representative Kiko Barzaga matapos sabihing dapat nang buwagin ang PCG dahil sayang lang umano ito sa pondo. Tinawag ni Tariela na insulto at walang respeto ang pahayag ng kontrobersyal na mambabatas. Paliwanag pa niya, araw-araw nang isinusugal ng mga tauhan ng Coast Guard ang kanilang buhay para ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea, maging ng mga Pilipinong mangingisda. Nakakadismayaan niya ang panawagan ng kongresista at nakakababa ng moral ng mga tauhan na siyang naglilingkod at nagbubuwis ng buhay para sa bansa. Minatikos din ni Bicol Saro Representative Terry Redon si Barzaga at sinabing hindi nararapat sa atensyon ng Coast Guard ang mga pahayag nito laban sa ahensya. Git ni Redon, wala namang ibang ginawa si Barzaga kundi ang magsalita ng meow-meow. Wala pa namang pahayag si Barzaga hinggil sa issue. It made them feel that they are very insignificant at some point by Congressman Barzaga and that they do not deserve such kind of call from a member of the House of Representatives. Because we know for a fact that they are carrying out their patriotic duty, selfless service, and they even offered their lives for our country in the West Philippine Sea. And having this kind of statement from a member of the House of Representatives is truly disappointing. Mula sa kontrobersiya to Netflix drama Star King. Muling ipinamalas nga ng kapamilya actor na si Baron Geisler ang kanyang husay sa pag-arte sa latest film na The Delivery Rider na numero 1 ngayon sa Netflix. Tungkol ang kwento sa isang autistic delivery rider kasama ang 8 taong gulang niyang surrogate na anak na aksidenteng nakadiskubre ng isang crime job at humantong sa pagtutuwi sa kanila sa nakaengkwentrong mga sindikato. Sa isang panayam, hindi nga raw maipaliwanag ni Baron ang sayang nararamdaman ng puso, lalo't sunod-sunod ang kanyang projects mula Incognito, Batang Quiapo at pelikulang The Delivery Rider. Deserve nga raw ni Baron ang Best Actor Award dahil sa husay at galing nito sa pag-arte sa naturang pelikula at sa talentong ipinamalas through the years. Congratulations, Baron! Tuloy mo lang yan!
Susunod, piso bahagyang nakabawi kontra dolyar matapos ang record low nitong Martes. At sa showbiz, Korean star Ji Chang-wook makasama ang Pinoy celebrities sa bagong reality food show. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naharang ng mga otoridad ang mahigit 42.5 million pesos na halaga ng shabu sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mahigit 6,000 gramo ng hinihinalang shabu. Mula po yan sa bagahe ng isang Ugandan national na dumating mula Madagascar nitong Martes ng gabi. Kinilala ang suspect sa alias na Adnan matapos madakip sa Customs Exclusion Room ng Terminal 3. Natagpuan sa kanyang gray luggage ang 5 plastic na may puting kristal na sangkap na nakatago sa mga damit at laruan. Kasama ang kanyang pasaporte, boarding pass, bank cards at dolyares. Sa ilalim naman sa chemical analysis ng PIDEA Laboratory Service ang mga nakumpiskang droga. Samantala, isa sa ilalim sa inquest proceeding si Adnan para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bahagyang nakabawi ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules matapos sumadsad sa pinakamahinang halaga kahapon. Ayon sa isang ekonomista, posibleng magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng ilang bilihin lalo na sa papalapit na holiday season. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Bahagyang nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara ng palitan Miyerkules ng hapon sa 58.69 pesos kumpara sa 59.13 pesos kahapon na siyang pinakamahinang halaga ng piso sa kasaysayan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakaapekto sa halaga ng piso ang isyu ng korupsyon sa mga flood control project. Gate ng ekonomistang si Michael Ricafort, nakadidismaya ang ingay politika sa mga investor. Gumaganda naman yung financial market sa buong mundo eh. So talagang it goes to show, yung political noise talaga yung ano na lang. Yung it all starts and ends with good governance. Anti-corruption, anti-leakage, anti-wastage. Ayon sa ekonomista, dapat pag-ibayuhin ng Marcos administration ang good governance at panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Dagdag niya, bagamat may benepisyong malakas na dolyar para sa mga OFWs at kanilang pamilya, hindi ito lubos na nararamdaman. Marami nga silang pesos, pero pag gumastos sila, kung tumaas yung presyo ng bilihin dahil na imported, konti lang mabibili. O maninigit din. Kaya ang ilang consumer, mas matindi ang pagbabudget. Yung food, binabudget namin yung food na parang enough lang for a day, ganun. Hindi kami nag-overbuy, ganyan. Para naka-budget lang din talaga. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry na siguruhing walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa pagtatapos ng 2025. Pero sa tingin ng isang samahan ng supermarkets, dapat hayaan ng retailers na magtakda ng sariling presyo. I guess it's a tact, no, by government, of course, to please the people. Allow them to move freely in terms of price. If they price themselves out of the market, masyadong mahal, they lose market share and eventually, they'll lose out to their competitors. Tingin ng ilang consumers, hindi mapipigilan ang taas presyo ngayong papalapit na holiday season. Siyempre may tataas yan lahat, tumataas lahat. Tiniyak ng Malacanang na nakikipag-usap ng DTI sa mga manufacturer para siguruhing mananatiling stable ang presyo ng mga bilihin. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umaapela ngayon ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Nabalik na rin ang desisyon na nagpapatibay sa jurisdiction ng korte laban sa kanya. Sa apat na pahinang notice of appeal na isinumite October 28, iginiit ng panig ni Duterte na walang batayang legal ang pagpapatuloy ng mga proseso at hiniling rin ang agaran at walang kondisyong pagpapalaya o unconditional release ng dating presidente. Nauna nang ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang apela ng depensa na questionin ang jurisdiction ng korte at ipospone ang paglabag ng desisyon. Matatandaang nauugnay ang kaso ng dating Pangulo sa halos 50 insidente ng pagpatay at tangkang pagpatay sa Davao City noong siya ay
maging noong siya ay naging Pangulo at sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. Kasalukuyan nakadetain si Duterte sa Hague Penitentiary Institution habang hinihintay ang desisyon ng ICC Appeals Chamber sa kanyang mosyon. Maglalabas ng show cause orders ang Commission on Elections laban sa 27 government contractors na umano'y nagbigay ng donasyon sa mga kumandidato noong 2022 presidential at local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nagkaloob ang Department of Public Works and Highways ng certification kung saan may mga kontrata sa pamahalaan ang mga naturang kumpanya. Sa kabila nito, tinukoy pa ng COMELEC kung ilang kandidato ang tumanggap ng perang donasyon mula sa mga ito. Sinabi rin ni Garcia na tinitingnan ng komisyon ang 31 pang posibleng kontratista para naman sa 2025 midterm polls, kaya humihingi na ng karagdagang certification mula sa DPWH. Batay sa Omnibus Election Code, bawal ang mga kontratista na may kontrata sa pamahalaan na magbigay ng kontribusyon sa mga kandidato. Ay hindi po nangangulugan na porket nag-issue kami ng show cause guilty na po. Pinasasagot pa po natin kasi baka naman po may dahilan yung mga nabigyan na maseset up din ng mga depensa nila kung sakasakali. Humahagupit na ang record-breaking Hurricane Melissa sa Cuba ngayong Miyerkules bilang Category 3 storm matapos manala sa Jamaica kung saan idineklara na ang state of disaster. Naglandfall ang bagyo malapit sa Chivirico, Cuba. Taglay ang hangin umaabot sa 201 kilometers per hour. Ayon sa National Hurricane Center, inaasahang bubuhos ang 10 hanggang 25 inches ng ulan sa Cuba na maaari magdulot ng malawakang pagbaha at landslide. Abot na sa mahigit 700,000 residente ang inilikas ayon sa pamahalaan ng Cuba. Bago nito, tinamaan nito ang Jamaica bilang Category 5 hurricane na may lakas na 297 kph at isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa Atlantic. Naasahan namang muling tatama ang Hurricane Melissa sa Bahamas gabi ng Miyerkules bilang Category 2 or 3 na storm bago tuluyang humina pagkaraang tumawid sa North Atlantic. Two cultures, one kitchen at masasarap na pagkain. Time out muna sa aktingan dahil on the game ng makipaglutuan sa mga Pinoy ang Korean actor na si Ji Chang-wook. Ibinahagi nga ni Chef JP Anglo sa social media ang video ng kanilang binuong reality cooking show. Kasama pa ang ilang Pinay stars gaya ni Jody Santa Maria, Francine Diaz, Janela Salvador at RC Munoz. Ayon kay Chef Anglo, ang challenge, 7 araw silang nag-takeover sa isang Filipino restaurant sa South Korea. Makikita rin sa video ang mismong pagtulong ni Wook sa pagluluto ng classic Pinoy dish na lechong baboy. Habang nagpasample naman ng awitin si Janela sa mga Korean customer na sarap sa kanilang mga inihanda. Enjoy din ng Pinoy artist sa oportunidad na pagsamahin ang kulturang banyaga at Pinoy sa isang show. Mapanood ang exciting at nakakagutom na reality cooking show soon. Sa aming pagbabalik, Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma, kinaaliwan ng netizens sa kanyang trending videos. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Maganda, matalino, sporty, nakakatawa, at kung ano-ano pa. Ganito nga nakikita ngayon ng marami si Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma. Kaya naman ang kanyang video sa social media trending sa paghahatid ng good vibes sa netizens. Ang nakakaaliw na kwento at ang kanyang pagsabak sa Miss Earth stage sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
Hype na hype talaga ang bagong reigning queen ng Miss Earth Philippines 2025 mula Bacoor, Cavite na si Joy Barcoma. Bukod sa magaling na host ang beauty queen, abay witty rin sa mga banat lines na bentang-benta sa humor ng Pinoy. This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. She grew up very sporty. Very. She also loves to cook for her family. My specialty. Kinaaliwan rin ang tila pagtatranslate ni Joy ng ilang foreign words into Pinoy words, together with her fellow Miss Earth candidates from other countries. And you greet the Filipino fans, you say, hello mga Jusa. Mga Jusa? Yes, Jusa is goddess. So you say, hello mga Jusa. Jusa. And when you talk to your friends, the one is like, salut. Salut. Here, salut means catch. In German, it's hallo. Hallo. Here, hallo, hallo is addition. Habang kinantahan naman ni Joy ang ilang kapwa beauty queens na candidate din ng Miss Earth 2025 bilang paraan ng kanyang pagwe-welcome. O diba, Miss Earth Queen sa umaga, Birit Queen sa gabi. Napahanga rin ang netizen sa walang kaarte-arteng pagsipsip niya ng inumin ng isang estudyante na ayon sa ating Miss Earth Philippines, no single use of plastic, kaya dalawa kami. Laro ka talaga, Joy! Samantala, stunning naman si Joy sa kanyang latest photoshoot with her Aguila-inspired gown na sumisimbolo sa freedom, courage at national pride na tribute para sa mga Pilipino. Nakatakdang lumaban si Joy Barcoma bilang representative ng bansa sa Miss Earth 2025 sa Nobyembre. Good luck, Joy, and bring home the 5th Miss Earth crown. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ito, napag-uusapan na rin lang din naman ang puksaan sa beauty contest. Ang isa ito, tila slay namang ipinakita ang kanyang husay sa pagrampa. Panoorin ang nakaka-GV na video. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunulat at entrepreneur na si Bill Bennett. Ang sabi niya, sa bawat dahilan para magsinungaling, laging may mas malakas na dahilan para ipaglaban ang katotohanan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.